Okay. Morning, IMG. Good afternoon, good evening po sa ating lahat. Saan man po tayong sulok ng mundo naroroon. Bago po ang lahat, gusto ko pong pakilala sa inyo. Ako po si Ana V. de la Cruz, taga Cyprus po ako. At bagong miyembro po lang ako dito last May. At ang aking sponsor ay si Janet Laverinto, taga Kuwait po. At ang aming SMD ay si SMD Polly Santos ng Milan. Nakakatuwa po dahil dito sa IMG, iba't ibang sulok ng mundo pero naaabot ng financial literacy. Kaya ito po ay isang magandang sa ating IMG business kasi wala pong pinipili kung saan man po tayo naroroon dahil online system na po tayo. Ang topic po natin ngayon tungkol sa mutual fund, second level of investing. At ipinakikilala ko po sa inyo ang ating speaker for tonight. Walang iba po kundi si SMD Joyce Ann Mayor na siya po ang aming lola sa aming team. Good evening po, Mami Joyce. Okay, ang sarap naman pakinggan yung yung introduction. Anyway po, magandang gabi, good morning world. Nandito naman po tayo sa ating pag-aaral at ang ating topic po ngayon gabi ay mutual fund. So, mutual fund, a better way of investment. So ngayon po, magbibigay po ako ng konting overview po ni IMG. Ang IMG po ay ito po yung responsibility is to spread a gospel of financial literacy. So ito po yung isang ginagawa po ni IMG. Nagpapasalamat po tayo at nandito sa tayong lahat dito dahil dahil po kay IMG ay natututo at matututo po tayo kung paano po tayo mag-save at mapag-aralan po kung ano nga ba yung financial literacy. Kasi po, nung high school po tayo, nag-aaral po tayo, even sa college na hindi po natin napag-aralan itong financial literacy, di po ba? So, ngayon po, sa mutual fund po, ang ating pong president o CEO ay wala pong iba kundi po si Rex Mendoza. Siya po yung CEO po natin dito po sa Rampur Financial po. So ngayon po ang IMG, meron po siyang Global Financial Literacy Campaign na by the year 2025 po ay dapat po na meron pong financial educate po na 10 million. Kasi po last 2019 dapat December 2019 po na meron po tayong ma-educate na 1 million pero February pa lang po ng 2019 ay na-reach na po natin yung 1 million. So ngayon po ang tinatarget na naman po ni IMG by the year 2025 ay 10 million po. So ito po yung the bestseller po na libro po ni IMG na kung nababasa niyo po ang nilalaman po nitong libro na to na The Secret to Saving, Building Your Future, Become Your Own Financial Educator. So kung nababasa po natin, kasi nandito na po lahat-lahat yung kailangan po natin, yung pag-build po natin, yung financial foundation po natin, ay nandito na po lahat. Kagaya po niya, nakikita po natin na yung magkakaroon po tayo ng healthcare, protection, debt management, emergency fund, at saka investment. Kasi po itong libro na ito, sa kagaya po na nandito po na, sinasabi po dito na financial education is not for all the wealthy. It is for everyone po. So itong libro na ito ay pangkalahatan po. Wala po siyang pinipili kung meron ka pang mayaman man o pobre man o nasa middle class man po. Basta basahin po natin itong libro na ito kasi napakaganda po ito at isa po ito na bestseller po sa atin sa Pilipinas. So, ano nga ba ang mutual fund? So, ang mutual fund po is an investment company that pool money together from numerous investors and invest them in a various securities depending of the investment objective and the policies of the company. So ngayon po, meron po tayong money cost averaging. Ito po yung gagawin po natin, gaya po ng ginagawa po dito sa mutual fund na
nagma-monthly contribution po tayo na 100 po yung binibili po natin ng shares. So ngayon po, yung unang pong buwan, naghulog po tayo ng 100, nag-ipon po tayo sa mutual fund ng 100. So ang presyo po ng per share ay 100. So ang nabili po natin na share ay na-accumulate lang po ay isa lang po kasi ang presyo po ng per share ay 100. So sa pangalawang buwan, naglagay po ulit tayo ng 100. So ang presyo na ngayon ng per share ay 50 pesos ang per share. So ang nabili po natin ay 2. So ganun din po yung pangatlong buwan, 100 ulit, naglagay po ulit po tayo ng 100. So ang presyo ng share ay bumaba po siya. So naging 25 pesos na lang yung per share. So ang nakabili po tayo ng 4 na share. Ganun din po yung pang-4 na buwan, naglagay ulit po tayo ng 100. So bumaba ulit po yung presyo. So naging 20. So ngayon, ang nabili po natin share ay 5 na yung nabili po natin. So ngayon, yung pang-5 buwan, naglagay po ulit tayo ng 100. So tumaas ulit po siya ng 25. So naging 4 ulit yung nabili po natin. So ngayon, yung pang-6 na buwan, naglagay ulit tayo ng 100 kasi monthly po tayo, consistent po tayo naglalagay ng 100 para makabili po tayo ng shares. So yung pang-6 na buwan ay 50 ulit ang presyo yung share na nabili po natin. So nagkaroon ulit po tayo ng 2. So ngayon, yung total contribution nyo po ng monthly ng first month, halimbawa January to June. So nakapaglagay po tayo ng 600. So ngayon, yung 600 po natin ay kung ano po yung huling nabili po natin na share, doon po tayo magbe-base kung magkano po yung per share. Pag ilimbawa po na ibebenta na po natin yung share na nabili po natin. So ngayon, ang share po na nabili po ang share po na na-accumulated po natin ay 18. So ngayon, yung 18 na share, di ba po sabi ko na 50 pesos yung last po na share na bago na natin i-rebenta yung shares po natin. So 18 shares times 50, so equals po na 900 pesos. So, yung 900 pesos po na yan, na kumita po tayo within 6 months, ang puhunan po natin ay 600. So ngayon, yung 900 ng total value after 6 months, so imamanas po natin yung total contribution po natin na 600. So meron nag-gain po tayo within the 6 months, nag-gain po tayo ng 300. So para makukuha po natin yung kung magkano po yung percentage po ang every month po na nilalagay po natin. So yung 50% over 6 months, i-divide po natin yun. So para magiging 8.33% po siya ng every month. So ngayon po, meron po tayong 3 senaryo. So ngayon po, ditong 3 senaryo na ito, nakikita po natin na magkakaiba po yung linya-linya. Kasi ako din po nung una, ang akala ko po pag tumaas po yung linya, maganda po yung pagbili ng shares, pero hindi naman po pala. So makikita po natin dito yung isang unang halimbawa, pangalawa at saka pangatlo po. So yung unang halimbawa po, yung una, meron po siyang 100 at ang nabili po ang presyo po ng shares ay 10. Kaya nakabili po siya ng 10. So nung pangalawang buwan ulit po, nakabili po siya ulit ng shares ng bale 14 pesos. So, ang nabili lang po niya doon sa 14 pesos po niya ay nakabili lang po siya. Ay, yung pangalawa, tama po ba? Ay, 12 pesos. So, nakabili lang po siya ng 8.33. So, ganun din po yung pangatlo, tumataas po yung presyo ng per share. So, bumababa din po yung number ng share na nabibili niya. So, ngayon po, yung pinakalas na po na nabili po niyang share ay 20 pesos na po yung presyo. So, ang nabili lang po niyang share ay 5. So, ngayon, lahat po na nabili niyang share, ito-total po lahat po natin. So, ngayon, ito-total po lahat natin yung shares. So, ang nabili po niyang shares ay 42.28. So ngayon, di po ba, ang pinagbabasihan po kasi natin bago po pagka binenta po natin yung shares, ang pinagbabasihan po natin yung last na nabili po natin shares, yung last na nabili natin na shares, ang price po niya ay 20.
So ngayon, itatimes natin po yung 20. So yung price po na nabili po niya, yung total value po na nabili po niya is 845.60. So ngayon, ima-minus po ulit natin yung total contribution mo ng 6 months. So ngayon, 845.60 minus 600. So, nag-gain po tayo ng 6, doon po sa loob ng 6 months, nag-gain po tayo ng 245.60. So, yung 41% over 6 months or 6.8 every month po yung percentage po ng kinikita po ng pera po natin. So ngayon po, nandito naman po tayo sa scenario number 2. Ganun din po, nakabili po ulit siya ng 10 shares. So kasi 10 yung presyo po ng shares. So ngayon po, bumaba po yung yung presyo po ng shares, kaya nakabili po siya ng 14.29 na shares. So ngayon po, bumaba po ulit po yung presyo. Naging 5 pesos na lang po yung presyo ng ng shares, kaya nakabili ulit siya ng 20. Kaya ito po pala yung maganda na pag bumababa pa pala po yung yung shares na so mas madami ka pang nabibili. So ganito po, tumaas po ulit yung shares, naging 6 pesos po ulit siya. So ang nabili niya 16.67. So ngayon, tumaas ulit yung presyo. So naging po siya ulit, naging 750. So ang nabili lang po niyang shares po, may nagsusulat, 14.29. So ngayon, tumaas po siya ulit at naging 10 pesos ulit yung presyo ng nabili niya. So 10 ulit na shares yung nabili niya. So ngayon, ang pagbabasihan po natin, yung last na share po niya nabili niya, yun po yung ita-times po natin dun sa ilan total po ng shares na bili po niya. So ang nabili po niya, ito lahat, totalin po natin lahat po itong shares na ito. So ang lahat po na ito ay naging 85.25 po siya. So ita-times po natin ng 10 kasi yun po yung last na price ng ng shares. So ang total value po nabili po niyang shares ay 852.50. So ngayon, tatanggalin po ulit natin yung total contribution po niya na 600. So ang naging gain po niya ng after 6 months po ay 252.50. So 41% over ng 6 months. So and every month po ay meron po siyang 7% per month po. So ngayon, tumaas po yung nabili po niya dito po sa scenario number 2. So ngayon po, nandito naman po tayo sa scenario number 3. So titingnan po nga natin kasi bumababa po yung So ang akala po natin pag mababa, parang bababa po yung mga shares na nabibili po natin. So ngayon, yung unang shares po niya, sa first month po niya, 10 pesos ulit yung per share. So nakabili po siya ng 10. Bigla pong bumaba yung shares, naging 5 pesos na lang po. So nakabili po siya ng 25 na shares. So, bumaba po ulit yung price, naging 2 pesos na lang po yung price. So, nakabili po siya ng yung 100 pesos na nakabili na po siya ng 50. So, ngayon bumaba po ulit yung price. So, napakaganda po pag bumababa po yung yung price po ng shares kasi po tingnan niyo ang dami pong nabibili po natin. Eh naging piso na lang po yung yung presyo. So, 100 yung nabili po niyang shares. So, doon po sa pang 5 buwan, tumaas ulit po yung yung shares. Naging magkano po yung niya, yung shares niya. Ay naging na lang po, naging 5 pesos na lang po yung shares po niya. So 50 ulit yung nabili niya. So ngayon, tumaas po ulit yung niya, naging 5 pesos na lang po yung per shares niya. So naging 22.22 ulit yung shares na nabili po niya. So napakaganda po, tingnan niyo po, pagka-piso po yung presyo ng ng shares, pag mababa po yung mga shares, yung 100 po niya, ang laki po nung nabili niyang shares. So nakikita po natin 100 po siya. So ngayon, pero ang pagbabasihan po natin, yun pong nabili po niyang shares na uli na 450. So ngayon po, ang total po na shares na nabili po niya is 257.22. Sa pagbabasihan po natin yung last price po, yung 450, sorry.
So ngayon, ang total value na itatimes po natin sa 450 kasi yun po yung last na price na bili niya. So ngayon, yung total value po is 1,157 and 49 cents po yung total value ng shares na nabili po niya. So ngayon, imamanos po ulit natin yung contribution mo ng 600. So nag-gain po siya ng dun po sa 6 months po, nag-gain po siya ng 557.49. So makikita po niyo dito na 92.9 over sa 6 months po na percents po doon sa loob po ng 6 na buwan. So, para makuha po natin dun sa 6 na buwan, i-divide po natin yung 92, i-divide po natin na 6. So, and every month po ay meron po siyang 15.5% po na nakukuha, dun po sa taas na nakukuha po niya. So, ngayon po, makikita po natin dito po sa tatlong scenario dito, di po ba ang napakaganda po dito po sa pangatlo? Kasi po bumababa po yung presyo po ng shares. Kaya nga po pag mababa po ang shares, ay bumili po tayo ng shares. So ngayon, nandito na po tayo sa tatlong stages of financial life. So makikita po natin kung nandito po tayo sa stage 1, na dito po sa stage 1, men working for money. Nang ibig pong sabihin po nito, active income po tayo, nakagaya po tayo dito po sa Italia o kahit saan man bansa po tayo po ay nagtatrabaho. Tayo po nagtatrabaho para po sa pangangailangan po natin, sa araw-araw po natin na pangangailangan, para po sa pag-aaral ng mga anak natin. So trabaho po tayo ng trabaho. So hindi po tayo nakakaipon kasi nga po marami po tayong mga responsibilidad. So ngayon, iyan po yung stage 1 po natin na karamihan po na isa na po ako diyan po sa stage 1. So ngayon po, nandito na po tayo sa stage 2 na nagtatrabaho po tayo at the same time po na meron na po tayong konting pera na naitatabi, na ito na po yung money working for money, na active po tayo, na tayo po yung nagtatrabaho at the same time po na meron na po tayo na itatabi ng kahit konti, na ito na po yung tinatawag po natin na passive income. So nandito naman po sa stage 3 na money working for money. Nang ibig pong sabihin na yung pera po ay nagtatrabaho na po doon po sa pera. Na isa na po ito na itinuturo po ng IMD puro sa atin. Kaya po nandito po tayo na nag-aaral, paaralin po natin ito na money working for money, passive income. So, tignan po natin kung saan na ba po tayo dito. Where are you now? Dito po sa tatlong stage na ito. So, where do you want to be in the future? And dito lang po tayo sa stage 2 or sa stage 1, sa stage 3. So, tayo po yung makakasagot po nito kung saan po natin po ito ilalagay po yung kumbaga yung sarili po natin. So, have you established goal and action plan to allow you to move up in the stage? So, kasi po, kahit na may goal po tayo, kung wala naman po tayong action, so, dapat po, magkasabay po yan, yung goal po at saka action. So, para po, ma-reach po natin yung stage po ng stage 3. Kasi lahat naman po tayo, gusto po natin doon sa money working for us na isa na po ito ay tinuturo dito sa IMG, kagaya po dito sa mutual fund na ito. So ngayon, investment. Ano nga ba ang investment? Ang investment is an asset that is purchased with the expectation that it will generate income or appreciate in the future. Na ito po yung nag-generate yung investment po natin na sa pagdating po ng panahon na ito po ay nag-generate na po siya. Pero meron po kasing dalawang klase po ng ito, yung sinasabi po, yung meaning po ng investment na you must understand the difference between liability and asset. So yung liability, ito po yung take money na lumalabas po sa pocket po natin. Yung asset naman po, yun po yung money na may lalagay po natin sa ating bulsa. So makikita po natin dito sa picture na asset versus liabilities. Na ano po ba ang ibig sabihin yung asset? Na halimbawa po na meron po tayong apartment, na yung apartment po natin ay kumikita. So, yun po yung asset na tinatawag kasi may binabalik po yung bahay, yung rent po ng bahay. So, yun po ay asset po natin. So, ang liabilities naman po ay kung halimbawa kakikita po natin dito,
kagaya po din po yung asset. Kung halimbawa po yung sasakyan po natin ay ginawa natin Hoover o Grab, ay kumikita po yun po ay asset po natin. Pero pag meron po tayong sasakyan na parang pang forma pa lang po natin, yun po ay liabilities kasi kung may nasira, so labas ang pera sa bulsa. So ganun din po ang bahay. So ang bahay naman, ang bahay po ay ito po ay liabilities po kung hindi po siya kumikita. Na halimbawa po yung bahay po natin na hindi po ba pagka may nasira po sa mga bahay po natin, ito po ay pinapagawa po natin. So ito po yung ay liabilities. So ito po yung pagkakaiba yung asset at saka versus liabilities po. So ang investment po ay kung isa rin po investment po yung isa lupa. Kung kumikita rin po yung lupa, ito po ay isa rin po natin ay investment din po. Isa rin pong asset po ito. So, ngayon po, meron po tayong bakit po tayo nag-i-invest ng why invest your money. So, meron po kasing tatlong kategorya po kung paano po tayo mag-invest kasi hindi po tayo mag-i-invest ng short term kung kinakailangan po natin yung pang sa retirement po natin. So, ito po yung category na kung gusto niyo po yung short term na 1 to 3 years lang po at kakailanganin niyo na po yung pera, so na parang pang-travel po natin, pambili po ng sasakyan. Yung goal po ninyo within 1-3 years, so ilalagay lang po natin dito po sa short term. Nakagaya po pagka gusto po natin yung magse-settle down na po tayo. So i-invest po natin yung pera po natin doon po sa short term, doon sa 1 to 3 years lang po siya na pwede na po natin kunin. Na doon po natin i-invest. So kung gusto po naman natin mag-invest po doon sa medium term na pinaplano po natin na yung mag-deposit on a house or mag-i-start na po tayo sa family. So pinaplano na po natin mag-settle down sa ang family na magkakaroon na po ng pamilya or may yung gusto na po na natin yung taking a break from work na. So inilalagay po natin yung pera po natin dito sa 3 to 5 years na pwede na po natin ilabas yung pera po natin. So, ang gusto naman po natin yung 5 years parang pataas po, yun po yung goal po natin at magse-save po tayo. Halimbawa po yung pag-aaral po ng mga anak po natin. Halimbawa po, nasa tiyan pa lang po nagbubuntis pa lang po tayo or nasa 1-year-old pa lang po yung anak po natin. So, ngayon po, ilalagay po natin yung, i-invest po natin yung pera po natin doon po sa long term. Para po doon po kasi sa long term, mas malaki po kasi yung interest po ng pera po natin. Depende po kung saan po natin ilalagay po yung pera po natin. So kaya po nagplano po tayo na magpapatayo po ng bahay natin, na ang target po natin na magpapatayo tayo ng bahay after 5 years. So ilalagay po natin yung pera po natin dito po sa 5 years taas. Ganoon din po yung retirement po natin na kagaya po ng ginagawa po natin dito na isa na po ito na benefit po natin or isa po ito na ano natin po dito sa ING, yung kagaya po na magkaroon po tayo ng Kaiser, di po ba? Ito po yung retirement po natin. But di po ba, ito po ay long term. So, ito po ay magagamit po natin pag tumanda na po tayo. So, ngayon po, meron po tayong basic concept in investing. Ito po ay risk-reward, trade-off, diversification, rule of 72, at saka compounding interest. So ngayon po, yung risk-reward trade-off na ito po, nakikita po natin po dito sa picture. Yung po nating risk or nothing gain. Nang ibig pong sabihin, kasi po, lahat naman po ng bagay ay sugal. Di po ba? Yun nga po, pag-aasawa, sugal din po yun eh. Di po ba? So, ganun din po yung pagpapaaral po ng anak, sugal din po yun. So, kumbaga yung risk na ang ina-expect mo na pagdating ng panahon, yung anak mo, yung pala pagka-graduate niya, mag-aasawa na. So, yung kumbaga sugal din po yun. So, lahat ng bagay may risk. Na ang ibig kong sabihin, kagaya po itong mag-asawa, na nandyan po sila, nag-risk po sila, ni-risk po nila yung ano. So, ganun din po yung sa ano natin, sa ano natin sa pera, pag-i-invest po natin sa pera. Kasi nakikita po natin dito na low risk, low return. So kung nilagay po natin yung pera po natin doon po sa low return, low interest, so low return po yung babalik din po natin. So kung high risk naman po natin ilalagay yung pera po natin, high risk, high return, higher potential return naman po yung pera po natin. So nakikita kasi kung
Low risk, low return. High risk, high return. No risk, no return. So, ganun din po yan. So, lahat po ng bagay, kasi kung hindi naman po natin susubukan po yung subukan, paano naman po natin malalaman na kalimbawa po, di ba, kagaya po yung nagsusugal, paano na po nila malalaman na mananalo pala sila o hindi. So, ganun din po dito. Dito ba, makikita po natin yung example dito. So, dito nakikita po natin yung diversification na ang ibig pong sabihin ng diversification na hindi natin po ilalagay sa isang basket lang po yung itlog na kumbaga huwag na po natin ilalagay yung pera po natin lang sa iisa. Hindi lang po natin ilalagay yung pera natin sa bangko, kundi i-scattered po natin na mawala kasi kung nawala man po yung bangko, mawawala po lahat. Kagaya po dyan, kung nabasag yung isang itlog, basag po lahat kung nilagay niyo po sa bangko. Kaya i-scattered po natin ng ibig pong sabihin, maglalagay po tayo sa shares, maglalagay po tayo sa property, bibili po tayo ng mga lupa, ganon, tapos bibili po tayo ng equities, tapos maglalaan po tayo sa retirement po natin. So maglalagay din po tayo sa emergency fund po natin para kung mawala man po yung isa, meron po pa rin po tayong dudukutin na iba. So yun po yung sinasabi pong diversification. Ikalat po natin yung pera po natin. Hindi po natin ilalagay lang po sa iisa. So not putting all your egg in one basket. Technique that makes a wide variety of investment within a portfolio. So, ganito po yung compounding. Ito po yung lolo po natin. So, nakikilala po natin si Lolo Albert Einstein na siya po yung nag-design kung paano po kikita po yung pera, kung paano po dodoble po yung pera po natin. Interest that earn from the accrued and the principal. Most powerful concept in investing. Compound interest is the eighth wonder in the world. He who understands it, earn it. He who doesn't pay it, pays it. So, ganito po siya. Ganito po kasi yung rule of 72. The rule of 72 is a shortcut to estimate the number of years required to double your money at a given annual rate of return. So, ito po, meron po tayong tatlong halimbawa. Na halimbawa po at the age of 29, 29 po siya, naglagay po siya ng pera po niya sa, halimbawa for example po sa bangko, na 4% lang po ang inibinibigay po ng bangko. So, ganito po yung yung 72, i-divide po natin yung percent kung ilan po yung ibinibigay ng bangko. So, kung magkano po yung kalalabasan po niya, pag i-divide po natin, so 18. So, lumabas po siya na 18. So, 18 years pa bago dodoble po yung pera niya. So, ngayon, 29 years old po siya, nag-deposit po siya sa bangko ng 100,000. So, every 18 years po, dodoble po yung pera niya. So, at the age of 47 po na niya, so naging 200,000 na po yung pera niya. So, dagdagan ulit po natin ng 18 years para yung po 200,000 niya, magiging 400,000 po na siya nung at the age of 65 years old na po siya. So, ngayon, ito naman pong halimbawang number 2, ganun din po, meron po ulit naglagay ng pera sa halimbawa, halimbawa naglagay po tayo sa time deposit. So ngayon, pag naglagay po tayo dito sa time deposit, 72 ulit, dahil yun po nga yung rule, i-divide po ulit natin ng 8% kasi doon mo po inilagay yung pera mo sa 8%. So, equals 9. So, yung 9, yun na po yung years kung kailan po dodoble yung pera mo. So ngayon, at the age of 29 ka ulit, naglagay ka ulit ng ng time deposit ng 100,000. So every 9 years, dodoble po yung pera mo. So 29, hanggang 38 years old ka, naging 200 po yung pera mo. Nung 47 ka na, naging 400. Tapos yung 400 mo, naging 800 ulit. So nung 65 years old ka na, so naging 1.6 million na yung pera mo. So, okay na ba yan para sa'yo kung dyan ka mag-i-invest ng pera mo sa just like time deposit. So, pero meron pa palang mas mataas, magbigay din po ng ng percent. So ngayon, 72, i-divide mo ulit ng 12%, so equals 6. So ngayon, every 6 years, na dodoble yung pera mo. So ito po yung isa sa na po natin na sa mutual fund. Ganon. So ngayon,
at the age, ikaw din, 29 years old ka ulit, naglagay ka ulit ng 100,000. So, every 6 years, dodoble yung pera mo. So, mas mababa po yung taon kasi 29, i-plus mo lang ng 6, so 35 ka na, naging 200,000. So, nung 41, 47, 53, 59, 65. So, naging nung 65 ka na kasi nagdodoble po yung pera mo every 6 years. So, naging 6.4 yung pera mo. So makikita po natin po yung example po dito. Kung halimbawa po naglagay po kayo kay bangko ng pera po ninyo. So at the age of 65 ibibalik po sa inyo yung 400,000 po ninyo. So ngayon, itong si bangko hindi naman po niyan talaga ini-stack lang yung pera po natin dito lalong-lalo po tayo na hindi po tayo marunong. So ang alam po natin dito po tayo sa bangko naglalagay. So ngayon, nang dahil po kaya hindi tinuturuan po tayo kung saan po tayo mas magandang maglagay po ng pera po natin. So ngayon, ang alam po natin si bangko lang. So ngayon, si bangko nilalagay po niya ngayon dito po sa 12%. So ngayon, alam ni bangko kung kailan mo kukunin yung pera mo. So pag alam na niyang kukunin mo yung pera mo, ibabalik niya na sa'yo yung 400,000. Kasi yun po, doon mo po kasi nilagay yung pera mo. So ngayon, nakakanino po yung 6 million na kay bangko po, di po ba? So ngayon po na napakaswerte po natin na nakilala po natin po si ING at dito po natutunan po natin si mutual fund. So ngayon dito na po tayo maglalagay kay mutual fund, di po ba? So titingnan niyo po na the difference between 400 at 4% versus 12% is 6 million po. So 6 million is equivalent to 20 years salary of a person who work at hindi ko makita. Nakaano po, natakpan po siya. So ayan po, titingnan niyo na lang po yung yung 20 years na salary po na work as a 25,000 po per month po nito. So yun po yung kikitain po niya po sana. So ngayon po, ito na po yung value of 10,000 pesos invested in a lump sum. So halimbawa po, nag-invest po kayo ng 100,000. So sa 10 years, kung ilalagay nyo lang po siya sa 4%, ang pera nyo lang po ay 14,802 pesos. Pero kung ilalagay nyo naman po yung pera ninyo sa 15%, yung sa 10 years, yung pera po ninyo ay magiging 40,456. Di po ba ang laki po ng diferensya? So, ganun din po, pagka 15 years, ilagay mo sa 14%, nagiging 18 lang. Pero pag nilagay nyo po sa 15%, nagiging 81 po siya. So, ito po, nakikita po natin. So, kung nilagay nyo po sa inyong pera po nyo yung 100,000 po ninyo sa 30 years po, sa 4%, 32,434 lang po yung kikitain po niya. So ngayon po, pag nilagay niyo po sa 15%, ang kikitain po niya is 662,118 po siya. So kung kayo po ng mga bata pa, kung mag-i-invest po kayo na aabutin po kayo ng 25 years at 30 years, makikita po nyo yung yung 100,000 nyo, tingnan nyo po naman ang return po ng pera po ninyo. So, napakaswerte po niyo mga bata pa na mag-i-invest dito. Kaya, nandito po tayo para malaman po natin kung paano po tayo kikita po dito po sa mutual fund. So, ang ating pong company, we are a leading financial intermediary, advisory, training, and consulting team that provides access po tayo the best organization product and services, strategies and unbiased solution for wealth management, exceptional services that exceed client requirements. So our vision is we help our client is nurturing the responsibility and discipline through effective solutions that lead to secure the affluent lives. So iyon po yung vision po natin dito po sa IMG na tinutulungan po natin ang ating mga kliyente para yung pag-aaruga at saka yung responsibilidad na para lahat po tayo ay yumaman. So, dalawa po yung meron po tayong dalawang way to invest. Yung pong direct at saka indirect.
Indirect po ang ibig kong sabihin yung direct na tayo po yung bibili mismo yung ng ng shares o yung stocks, tayo po yung bibili dun po sa company. So kung direct po tayong bibili, dapat po minomonitor po natin araw-araw po yun. Eh tayo naman po dito, hindi naman po natin mamomonitor kung bababa o aakyat po yung price po ng shares ko, kasi kung bababa po siya, ilalabas po natin yung pera po natin kasi malulugi po tayo. So direct po ang tawag po doon na tayo po yung ilalabas natin, ipapasok, bibili po tayo kasi alam natin kung mataas o mababa po yung shares, yun po yung direct. Pero kagaya po natin, hindi naman po tayo marunong at saka hindi naman po tayo laging nakatutok na lang po yung kagaya po yung nakikita po niyo yung parang yung parang guhit-guhit na yung parang kidlat, ay hindi naman po tayo marunong noon at saka hindi naman po tayo araw-araw nakatingin noon. So, ang tawag po doon ay direct. So, kagaya po nito, nakikita po natin itong pilot. Siya po yung nagdedirekta kung saan po tayo patutungo. Ganun din po itong driver. Siya na po yung nagdadrive, siya na po yung nagli-lead kung saan po tayo pupunta. Ganyan po yung direct. So ngayon po yung indirect ng ibig pong sabihin na meron po tayong fund manager po dito na humahawak po ng natin, yung siya po yung bibili ng kung saan na po niya ilalagay yung pera po natin at siya na po yung bahala. So ngayon, ang gagawin na lang po natin, yung kumbaga nakikita niyo po yung picture na kumbaga sitting pretty na lang po tayo, patulog-tulog na lang po tayo, yung So kumbaga tranquila po tayo kasi po meron po yung fund manager na siya po yung naglalagay kung saan po niya, alam po niya kung saan po niya ilalagay at saan po kikita yung pera po natin. Ito po yung indirect. So ngayon, ito po yung direct stock market na kayo po yung bibili po ng kumbaga ng shares at dito po ilalagay po ni kahit din po yung sa mutual fund po natin o yung fund manager po natin, dito rin po niya nilalagay po yung pera natin, yung indirect, yun po. Eh kung direct din po, ganoon din po naman po, ilalagay din po naman niya dyan sa Prime Holding PLDT, BPI, Jollibee. Yun nga lang po, yung sinasabi ko nga po, pag direct po tayo po yung titingin doon po sa pera po natin. Pero kung doon po sa indirect, meron po tayong fund manager po na siya na po yung bahala. So ito na po yung indirect mutual fund level 2 na ito po yung ilalagay po yung pera po natin sa PhilAm Assets, sa PhilEquity, PAMI, yun po yung PhilAm Asset Management Incorporation, PAMI in short. So PhilEquity, PEMI, Sun Life, Atram, at saka Metro Asset Management Incorporation. Dito po tayo sa Solvivo, ito po yung pinakamura po natin na mutual fund, yung Solvivo po. Ito po yung, dito po tayo maglagay kasi napakamura po siya. So ngayon, ano po ba yung benefit natin being member po tayo ng mutual fund. So ito po yung affordability na pwede po tayo mag-invest yung kahit na 1,000 lang po siya. Wala po siyang no need yung large amount of money yung kaya po natin. So ngayon, diversification, ng ibig po sabihin na dinadiversify po yung pera po natin. Risk of spread out over the large number of industries and asset categories to the help minimum loss. Sorry po. At saka convenient po siya. At saka convenient po siya at saka liquidity, it can make get in and out of the investment. Kung po pwede po niyong kunin or pasok ulit. So, napaka-convenient po niya. So, meron po tayong professional management na siya po yung nagmamanage po dun sa pera natin. So, nare-reach po and to select and monitor the performance po yung pera po natin dun po on the fund of purchases. So, meron din po yung better rates of return. So, rate of return po is good for a long term. Capital growth, but subject to overall market risk. So, ito po yung maganda na pag nag-ano po tayo sa mutual fund, dapat po yung long term
Kasi pag long term po, mas malaki po yung ano po yung pera po natin. Yung growth ng pera po natin. So ngayon, ganito naman po kung paano mag-work out po yung mutual fund. So tayo po yung investor, tayo po yung investor, meron po tayong fund, yung pong pera po natin, pinag-ipon-ipon po yung pera po natin na meron po naglagay po ng 1,000, kahit may 5,000, yung iba, kahit yung iba is 100,000, yung iba is 15,000. So yung pera po natin ay nililikom po yon, na binubuo po yung pera po natin. So ngayon ito, nilalagay po nito sa fund house. So ngayon dito po sa fund house, meron po tayong naka-appoint na fund manager. So itong fund manager na ito, ini-invest po niya doon po sa securities like stocks, bonds, and gold, etc. So ngayon, nakikita po niyo dito sa picture na to, diyan na po i-generate po yung pera po natin. Nakikita po niyo na inilalagay po niya sa mga sa top 10 companies na kagaya po ng BDO, Meralco, SM, kasi Jollibee, kasi diyan na po niya nilalagay pa kasi po alam niya na maraming gumagamit ng Meralco, alam niyang maraming bumibili sa SM. So, kumakain sa Jollibee. So, alam po niya kung saan po niya ilalagay yung fund manager po natin para kumita po yung pera po natin. So, pag na-generate na po niya yung pera po natin, so ibabalik po yung pera po natin. So, ibabalik, ipapastak po niya ulit tayo na investor po yung pera po natin na kumita na po yung pera po natin. So, ganyan po magtrabaho po yung mutual fund. So, meron po tayong 4 types of mutual fund. Ito po yung type ng mutual fund. Meron po tayong bond fund, money market fund, stock fund, at saka balance fund. Yung investment composition po ng bond fund is ito po yung fixed income instrument. Yung naka-fix po siya na stability plus reasonable growth naman po siya, na ang time frame po niya is 1 to 3 years na po pwede mo na po siyang kunin. Pwede po ka. Pero ang average lang po ng rate po nito ay 6% lang po siya. So, halimbawa po yung gusto mo lang po na ilagay po sa 1 to 3 years, dyan mo po ilalagay po sa bond fund. So, ito naman po yung money market fund na ito po yung short term na fixed income instrument. Naka-fix po siya na stability plus minimal growth lang po siya. Yung kumbaga ilalagay mo lang po siya na kung gusto mo na po siyang kunin ng less than 2 years. So ang ano lang po naman po niya is 2%. So mas mayroon po siyang mababa, di po ba? So kung gusto po nyong maglagay po sa stock fund, ito po yung shares of stock, yung sa equity fund, ito po yung long-term capital growth po. Yun po yung objective po niya na ang time frame po niya ito ay yung 5 years or more. So, pagka 5 years or more po siya, ang average rate of return po niya is 18%. So, napakaganda po dito na dito po tayo maglagay sa stock fund. So, ito naman po yung balance fund na nakalagay po siya sa stocks at saka sa fixed income na medium to long term for moderate. Ito naman po yung nakalagay lang po siya sa 3 years to 5 years na ang average ng return naman po siya ay 12%. So, nasa sa inyo na po yon kung saan nyo po gustong ilagay po yung pera po ninyo. Dito po, mamimili po kayo kung saan nyo po ilalagay. Ang napakaganda po kasi dito, kung talagang gusto nyo po yung sa retirement years po natin, dito po sa 5 years or more po tayo maglagay. So, ito po yung mutual fund structure. Tayo po yung shareholders. Tapos, pag tayo po yung shareholders, meron po tayong board of directors. So, ngayon po yung board of directors, meron din po siyang nakatoka po dun sa investment advisors. Meron din po yung sa fund administrator. At meron din po doon sa distributor. At saka sa custodian bank and transfer agent. At saka meron din po yung external editor na so ngayon po yung fund manager po natin, hindi po niya nakahawakan po yung pera po natin. So siya lang po yung nagsasabi kung saan po ilalagay yung mga pera po natin, di po ba? So ngayon po meron po tayong 3 rule of investing. Investing should be made with enough knowledge and skill. So nagpapasalamat po tayo na
nandito po tayo sa IMG at natututo po tayo na kung paano po yung yung knowledge po natin at saka yung kaalaman po natin kung paano po tayo mag-invest at kung saan po natin i-invest po yung pera po natin. So, ang number 2, investing should be a long term. So, mag-i-invest po tayo sa long term, nakagaya nga po yung, di po ba, yung pag nagtanim po tayo ng mangga. Di po ba, pag nagtanim po tayo ng mangga, sa maliit pa lang po siya, dinidiligan po natin yung mangga hanggang po sa lumaki siya. Di po ba, ang karamihan po ang mangga ay namumunga na po siya sa 5 years. Di po ba, pag namulaklak na po siya, hindi na natin po mapigilan. So, ganun din po dito sa pag-i-invest po natin sa long term. Pag long term na po siya, na hindi natin namamalayan na malaki na po pala yung interest or yung kita po ng pera po natin. Pero, kailangan po na it should be a consistent. Yung kung monthly po tayo maglalagay, kahit na po napakaliit lang po na halaga yung, di po ba, nandun na po tayo sa portal po natin na 1,000. So, pwede na po tayo maglagay ng 500, pataas na po yun. Pwede po tayo maglagay ng consistent. Kumbaga yung indisiplina natin na paglalagay po natin para po ma-reach po natin yung long term na kagaya ng puno ng mangga. Pag namunga po, ang dami-dami po. So, ganun din po ito sa investing. So, ngayon meron po tayong halimbawa po dito na naglagay po siya sa PhilEquity Fund. So ngayon, naglagay po siya noong 2008 ng March 5, 2008, naglagay po siya ng 50,000. So nung nilagay po niyang 50,000, ang number po, ang per share po niya is 11.6928 po. Yun po yung presyo po ng per share. So ang nabili po niyang shares ay 4,126. So ganun din po ulit nung April 14, 2008, naglagay po ulit po siya ng 50,000. Ang nabili po net asset per share po ay 11.1682. So bumaba po yung presyo ng ng shares. So ang nabili po niyang shares ay 4,331 po yung nabili po ng shares. So ngayon, nung July 24, 2000 ulit, bumili po siya ulit ng po siya ulit ng 50,000. So bumaba po yung share. So 10 pesos 98 po yung per share. So nakabili po siya ng 4,791 shares. So ngayon, naglagay po siya ulit nung August 22, 2008 ng 80,000. So ang presyo po noon ay 10 pesos ang baba po ng presyo. 10 pesos 387.71 po yung presyo. So napakalaki po yung nabili niya shares kasi mababa po yung per share. So nakabili po siya ng 7,452. So ganun din po nung nung nag-stop po siya naglagay po ng pera po niya. So nung 2011 naglagay po ulit siya nung May 13, naglagay po siya ulit ng 40,000. Ang presyo po nung ang per shares na po ay 20 pesos na po yung per share, 20.58 na po siya. So ang nabili lang po niyang shares ay 1,860. Yun na lang po yung nabili niyang shares. So ngayon, ganun din po nung June 23, 2011, yun po maglagay po siya ulit ng 50. Ang presyo na naman po ay 20. Bumaba po yung ng ilang cents. So 20.648 lang po yung yung presyo. So ngayon, nakabili po siya ng shares na 2,349. So ngayon nung sa ulit ng stop sa ulit ng ilang buwan, nung November 8, 2011 ulit, naglagay siya ulit ng 60,000. So nakabili po siya ulit ng tumaas po siya ng konti kasi 20.93 na lang po yung 8.93 na lang po yung share. So nakabili siya ulit ng 2,786. So ang outstanding shares na nabili po niya is 27,695. So ang per share po nung May 14, 2012 po is 24. So, makikita po, so hinayaan lang po niya yung pera po niya.
So ngayon, ang price po kasi, ang per share is 24. So makikita po natin dito po sa ano, yung dito po ba ang ano niya is ang outstanding shares na nabili po niya is 27,695. So hinayaan lang po niya yung pera po niya noong di po ba May 14, 2012. So hinayaan lang po niya yung pera niya. So sorry po. So nung nung April 10, 2015 na po yung ano, so bali 3 years lang po na hinayaan lang po niya yung pera niya. So kasi ang nabili po niyang shares is 27,695. Eh ang presyo na po ng shares nung ibebenta na po niya yung shares po niya is 39.8522. So nung ibinenta na po niya yung 27,695 sa presyo po ng 39, yung pera po niya is 1,103,000 na po yung pera po niya. So di po ba, kumita na po siya. So ngayon, yung 1,103,000 po na pera niya, yun po yung current value, market value ng pera po niya. So ima-minus na po natin yung puhunan po niya, yung ininvest po niya. Kasi di ba po, ito po yung naibili po niya, 380,000 po yung naibili po niyang shares. So ang total investment po niya is 72,706. So ngayon, para makuha po natin kung magkano po yung return of investment po niya, ito po i-minus po natin yung 723,706 ito na po yung capital gain po niya na i-divide po natin yung 380. So 180% po yung capital gain po niya. Di po ba napakalaki po kasi 190% po yung capital gain po niya. Di po ba ang puhunan lang po niya ito lang po 380. Hindi po ba? So pag hinahayaan lang po natin yung pera po natin, ganyan na po siya kasi makikita po natin kasi dito yung presyo po ng shares, 39 na po siya. So di po ba yung una-una po niyang binili, meron pong 10, 20, so nakakabili po siya. So ngayon na mataas na po yung presyo, 39 na po siya, so naibenta po niya, so ito na po yung kinita po niya, 1 million. So ngayon po ito po yung net asset value per share na po, daily report po noong March 13, 2020. Nandito po tayo sa Soldivo, meron po tayong dalawang fund po dito sa Soldivo. Meron po tayong Soldivo Bond Fund at meron po tayong Soldivo Strategic Growth Fund. Ito po yung kinukuha po natin. So ang presyo po niya dati 93 cents. Ito po yung performance po niya, year to date po siya. So maganda po siya kasi red, mababa po siya. Mababa po yung presyo po. So nandito rin po yung FAMI, Philam Management Incorporation Fund, Philam Dollar. So depende po kung gusto niyo pong mag-ano din po ng dollar, nandito po siya sa Philam Asset Management at saka ganun din po sa Atra Asset Management po. So dito po yung makikita po natin po ito yung daily report po. So kung gusto po niyo aralin po ito, pwede niyo pong screenshot po. Kasi po ito po yung nakikita po natin yung net asset value per share po. Ito po siya. Yung sa FAMI, 38, sa Philam, ito po makikita po natin kung magkano po yung per share. Di po ba dito po sa natin sa Soldivo is 60 cents lang po siya. Kikita po natin. Di po ba napakababa? So ganun din po sa Sun Life Asset Management, sa First Metro Asset Management, at ganun din po yung Phil Equity. Makikita po natin dito, screenshot niyo po kung magkano po yung per share. So ito po yung since no February 2019 sa Soldivo Strategic Fund Growth po. Ito po yung nakikita po natin to yung top 10 holding companies po kung saan po nilalagay po ni Soldivo yung pera po natin. Inalalagay po niya dito po sa Ayala Land, sa Mega World Construction, BDO, yung Wilcon Depot, Bank of the Philippine Island, Eagle Cement kasi
alam po kasi natin na di po pa ang semento pag papagawa po ng building. Kaya po kumikita po tayo dyan sa SM Investment Corporation, Philippine Savings Corporation, at saka EEI Corporation. So dito po naka-invest po yung pera po natin. Sa ganun din po itong PhilEquity, ito po yung mga ano po yung 10 top companies din po nila, sa naka-invest din po yung sa GM Investment, GM Prima Holding Incorporation, Ayala Land, BDO, Ayala Land Corporation, JG Summit Holding. So makikita po natin dito. So screenshot po ninyo kung para magkaroon po kayo ng idea. So dito po nakaano yung mga pera po natin kung nakaano po tayo dito sa PhilEquity, kung meron po tayong PhilEquity. At ganun din po dito sa Atram. At ito po yung performance po niya no, simula po ng January 31, 2020, pataas pababa po. Ayan po yung mga price po ng per share. Ganun din po ito po yung ano po niya yung composition of the fund, yung equities na 93.57% po siya, yung cash po niya is 6.43. So makikita po natin dito yung mga 10 top holding companies din po na kung saan po nakalagay po yung pera po natin, na nandyan po yung si Ayala Land, BDO, SM Prime Holdings, Ayala Corporation, SM, Jollibee Food Corporation, Bank of Philippine Island, Eagle Cement Corporation. So, dito po nakalagay po yung sa mutual fund po natin. Ganun din po dito sa FAMI. Makikita po natin dito yung 10 top holding companies din po na kung saan po nakalagay yung pera po natin. At ganun din po ang Sun Life. Dito rin po yung nakikita din po natin yung mga 10 top equities holdings po na ito. So, ito po kung saan po nila nilalagay po yung pera po natin. Nakalagay din po siya sa San Miguel Corporation, sa Security Bank Corporation, Bank of Philippine Islands. So, nandyan po lahat. So, ano po ba, paano po ba yung requirements para po member po tayo dito po sa mutual fund? Kailangan po yung original sign po ng initial form, all signature must be uniform. So, kailangan po yung photocopy of 2 valid IDs with signature and picture. Please sign ng tatlo pong beses din po sa gilid po ng ano natin, din po sa valid ID. Magpro-provide din po tayo ng isang government issue, kagaya po yung halimbawa yung voters ID, pwede po yun. Required po to indicate yung TIN number po natin, yung SSS po natin, or GSIS, and source of fund. Yung mailing address po natin, at saka email address. At saka check email, fax facilities, completely fill out form and write none of the above if necessary. Ito po yung requirements po na isa na meron po tayong form po dito, yung sa subscription form. So, pero ngayon po, since po noong January, meron na po tayong bago na din po sa sa portal po natin na pwede na po tayo mag-top up doon ng mutual fund po natin na hindi na po kailangan kasi napakaganda po ito na ginawa po ni IMG kasi mostly kasi minsan po sa atin na wala po tayong minsan po TIN number or yung iba na wala pa pong papel sa ibang bansa na gusto po na nilang mag-ipon. So napakaganda po na ginawa po ito ni IMG. Pero kung gusto, pwede rin po kayo maglagay po dun sa portal po natin. At pwede rin po itong gawin po natin ito na ito kasing original sign initial form na ito po yung sarili po natin. Na kung gusto niyo po na magsarili po tayo na meron po tayong sariling mutual fund, ito po ay susundin po natin. Pero yung doon po kasi sa ano natin, sa portal po, ito po ay yung sa IMG fund po tayo pong lahat yon na parang corporate po tayo doon po sa IMG. Pero kung gusto po naman po nyo, kasi kami po dati, na meron po kaming subscription form. So, bago man po kayo o hindi, mamili po kayo kung alin po yung gusto po ninyo. So, kung saan po nyo avail po ng mutual fund. So, ngayon po, goal without a deadline are just dream. Ito po yung sabi po ni
Rex po Mendoza. So kung kailangan po tayong meron po tayong goal, so dapat po maglagay po tayo ng deadline kung kailan po yung matutupad po yung goal po natin at saka yung kumbaga yung goal na with action po. Kailangan po yun may magkasama para po matutupad po natin yung ating pangarap. Para isa-isa po tayong yayaman, di po ba? So hanggang dito na lang po at marami pong salamat at sana po meron po kayong naintindihan sa paliwanag ko po. Marami pong salamat. Good evening po. Okay.